Paborito nyo rin ba ang sinigang sa misbo? Para sa itong video na to. Ito po ang mga ingredients na kakailanganin natin. Umpisa na natin magluto. Una, igigisa ko muna ang bawang at sibuyas. Pero kadalasan talaga inuuna ko ang sibuyas. Kaya ko inuuna yung sibuyas kasi mas matagal siyang maluto kaysa sa bawang. At isunod naman natin tong kamatis. Sa kamatis, ito ay isa sa sikreto sa pagluluto ng miso. Kailangan lutong-luto ito, yung talagang sobrang lambot. Kaya ito ang ginawa ko, tinakpan ko muna siya para mas mabilis siyang maluto. At kapag ganito na ang itsura ng inyong kamatis, humiwalay na yung balat sa laman ng kamatis, kailangan ilagay na po natin yung miso. Pero ang iba, bago ang kamatis, inuuna nila yung miso para daw mas luto. Kaya lang, dati pag inuuna ko yung miso, parang meron siyang aftertaste na mapakla. Ayoko nang ganun sa miso ko. Ang mahalaga, maluto ng ayos yung miso. Ayan, luto na siya. Pagka ganyan na yung texture, pwede na po tayo maglagay ng isang cup ng tubig. So, bago ko po ilagay yung iba pong tubig, kailangan munang mamix natin ng ayos yung ating miso. Tapos, dito naglagay po ako ng 6 cup of water. Kasi gusto ko maraming sabaw. Mahilig kasi ako sa sabaw. Pero kung gusto nyo ng mas konti, pwede pong 3 cups of water lang. Tapos, ayan, tinakpan ko na at hinintay ko ng kumulo. Pagkakulo, kailangan haluin muna ng dahan-dahan at ilagay na ang ating sili. Patis, asin, at syempre, wag natin kakalimutan maglagay ng paminta. Sa paglalagay ko ng paminta, medyo dinamihan ko kasi medyo gusto ko ng maanghang talaga. Pagkalagay ko ng paminta, hinalo-halo ko lang muna siya uli para hindi mamuo yung paminta bago ko po inilagay itong isang pack ng ating miso mix. Dito sa video, kalahati lang muna inilagay ko kasi mahirap na kapag sobrang asim, mahirap nang mag-adjust. Sunod naman, inilagay ko na po ang kalahating kilo ng salmon belly na nabili ko sa palengke. Hinalo-halo ko lang ito at syempre kailangan po nating takpan hanggang sa kumulo. Pagkakulo, tinikman ko naman ito at sakto na yung lasa para sa akin. At sumunod naman, inilagay ko naman po itong mustasa. Sa stem po ng mustasa, ganyan po talaga yung ginagawa ko. Hinihiwa-hiwa ko lang po muna siya uli para mas mabilis siyang maluto. At para naman po sa malalaking dahon ng mustasa, ayan lang po, inilatag ko lang po siya sa ibabaw at syempre itinakpan. Pag kumulo yan, ready to serve na! At kung makukulangan naman po kayo sa asim, mas maigi pong magdagdag po kayo ng kalamansi kesa po miso mix. Mas sasarap po at malinam namang inyong ulam. Kaya kung ako sa inyo, subukan nyo na rin lutuin to sa inyong mga bahay. Hanggang dito na lang po ang aking video. Please like, share, at pwede nyo pong i-comment dito kung anong gusto nung lulutuin natin sa susunod. Maraming salamat. Bye!